surrounding us, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. And let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him and endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Let us pray po. Bow our head, Lord God, Lord Jesus, thank you for this day. Panginoon, salamat po Panginoon sa araw na ito, sa biyayang natatanggap po namin Panginoon. Thank you for your grace, O God. Thank you for your mighty name. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon. Lord God, dinadalangin ko po ang mensahe na ito, Panginoon, na maging kalakasan ng aming spiritual, Panginoon. Lord God, nawa po, Panginoon, na ikaw ang aming maitaas sa mensahe ito, Panginoon. Lord God, kiniklaim ko po ang wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon, para maibigay ko po ng tamang mensahe ito, Panginoon, Lord God. We trust you, Lord God. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umpisa po ay share ko lang yung experience ko tungkol sa grace. Actually, hindi talaga ako tumatakbo. Sobrang low ang endurance ko sa running. Pero during sa work ko sa Pilipinas, dahil sa hospital ako nagtatrabaho, meron kaming run for a cause sa mga cancer patients. Hindi ko lang matandaan kung ilang kilometer yung tinakbo namin. And then, so since ito ay run for ako, sumali kami bilang mga nurses and doctors. So, kahit hindi ko kaya, pinilit ko lang yung sarili ko kasi nga may paggagamitan yung may ipon para sa mga cancer patients. And then, nung umpisa, sobrang excited. Kasi first time, di ba, tumatakbo. Pero nung nasa kalagitnaan na po ako, parang nahirapan na ako, gusto ko na mag-give up. Sabi ko, dito na lang ako, sabi ko sa kasama ko, dito na lang ako, antayin ko na lang kayo sa finish line, maglalakad na lang ako, hindi ko na kaya, shortcut na lang ako. Pero sabi nung kasama ko, doon ka mag-focus sa finish line. Huwag kang mag-focus sa dinadaanan mo, doon ka sa finish line. And then, sabi nga, pahinga ka lang, pero huwag kang titigil. So, yung sinabi na yun sa akin, sige na nga. Kasi, doon ako na sa kanya, parang doon ako nabuhayan na focus ka doon sa finish line. Matatapos mo rin yan. Amen? So, sa topic na to, na-relate ko ako. I-relate ko lang yung experience na yun. And, tatanungin ko po kayo mga kapatid. Alam po ba natin kung paano tumakbo sa takbuhin patungo sa Panginoon? Alam po ba natin kung paano natin malalagpasan lahat-lahat at makarating tayo doon sa trono ng ating Panginoon? Amen? How to run Christian race. Bali dito ko lang po kunin sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2 yung aking mensahe. Number 1. Lay aside every weight. Let us also, sabi sa Hebrews 12, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Diba kapag yung mga nagmamarathon, mga nagra-running, ano lang ba suot nila? Naka-shorts, lightweight shorts. Naka-tank tops lang sila. Yung mga, wala namang nakabag na nagra-run. Diba? Unless parang triathlon yun. Pero yung usual na marathon na tumatakbo ka lang, wala kang dala-dalang mababigat. Lightweight lang siya. Ito po yung sinasabi sa Hebrews 12. The same thing is true to the Christian race. It tells us to lay aside every encumbrance. Meaning yung burden natin, yung mga problema natin, i-lay aside natin yan. A load which is bulging
you don't want anything to weigh you down as you try to finish Christian race. Amen? Wala namang may gustong hindi natin matapos yung takbuhin natin. Mahirap, oo, sa mahirap, pero sabi ng Panginoon, di ba, pag hindi mo na kaya, talagang hindi natin kakayanin mag-isa. Sabi ng Panginoon, tawagin mo ko. Mag-pray tayo kay Jesus. Lord, kung ano man yung pinagdadaanan ko na makakahinder sa pag-follow ko sa iyo, tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng wisdom para malagpasan ko ito. Amen? And also, this is just Hebrew 12 are talking about here. Don't let anything weigh you down and hinder as you run your Christian race. Pero kasi minsan, bilang tao, bilang Kristiyano, minsan kasi kumbaga parang ito yung, dahil nga, ang dami natin pinagdadaanan, ang dami nating struggles, ang dami nating trials, minsan ito yung nagpapahinto sa atin. Lalo kung mababaw yung pananampalataya natin sa Panginoon. Talagang madadapa tayo at mag-i-stuck tayo doon sa gitna. At ano pa yung pinaka-mahirap at pinaka-nagpapahinder sa takbuhin natin patungo sa Panginoon? Ito yung mga kasalanan. May mga, ngayon po ba meron kayong kasalanan na nagawa? Or alam nyong nagawa nyo para makahinder or makapag-stop sa takbuhin natin sa ating Panginoon? Lahat tayong makasalanan, di ba? Pagkasilang pa lang natin dito sa mundo, makasalanan na tayo. Walang taong walang kasalanan. Amen? Pero, anong sabi ng Panginoon? Tutulungan tayo para mapagtagumpayan natin yung mga kasalanan na yan. Amen? Next. Gusto ko yung reflect tayo ngayon. Ask yourself, is there anything in your life right now that is weighing you down spiritually and keeping you from being the follower of Jesus Christ? Meron? Marami tayong pinagdadaanan talaga, kasalanan. Ang dami niyan. Hindi tayo holy like Jesus Christ. Hindi man nakikita ng kasama mo, hindi man nakikita ng kaibigan mo, pero nakikita yan ng Panginoon. Siya lang ang nakakaalam ng lahat-lahat. Ano po ba yung mga nagpapahinder sa atin sa takbuhin natin sa ating Panginoon? It could be a sinful habit that is acting like a cancer in your spiritual life, that is draining your spiritual strength. Ano po ba yung mga sinful habit na yan? Makamundong gawa. Makamundong gawa. Lust of the flesh. Amen. Yung pagmamahal mo sa pera, yung mga temptation, di mo malabanan, di ba? Ang dami eh. Kasi hindi ka makakapunta sa tamang takbuhin kung hanggang ngayon andyan pa rin yung mga sinful habit natin. Ano pa? Maybe it's bitterness over how you've been treated or unwillingness to forgive someone. Ang bigat nito kasi sabi ng Panginoon, hindi ka niya papatawarin kung ikaw mismo hindi ka marunong magpatawad. Tama po? Amen. Diba? Ang hirap kasi, sa totoo lang, ang hirap magpatawad. Pero pag nasa Panginoon ka, in Jesus' name, nagagawa natin. Amen. Ano pa po? Maybe what's dragging you down is a love for something in this world. Maraming ganyan. That is so strong that is keeping you from really following Christ with all your heart. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng dalawa yung sinasamba mo, dapat siya lang. Diba? Sabi ng Panginoon, ako lang ang sasambahin mo, walang kahit sino man dito sa mundo. Next, it could be something good that is weighing you down. Nakafocus lang tayo sa mga magagandang bagay. Parang sabi, minsan inisip natin, dapat puro magaganda lang. Para matuloy ko yung pag-follow kay Christ,
matuloy ko yung takbuhin ko, kailangan, parang gusto natin puro magaganda lang yung mangyayari. Pero hindi po ganun. Kasi yung struggles and trials natin, inaalaw yan ng Panginoon para maging matibay tayo, para maging yung pananampalataya natin sa Panginoon ay matibay. And next, tapos na pala. Number 2. Nandito na agad tayo sa number 2. Sabi ko na 15 minutes lang tayo. 10 minutes pa lang. Amen. Naintindihan niyo po ba yung number 1? Amen. Lay aside every weight. In Tagalog, santabi mo muna dito Mga danahin. yung mga dalahin mo at hayaan mo ang Panginoon na tumulong sa'yo. Ibigay mo lahat yan kay Lord kasi hindi mo yan kakayanin mag-isa. Hindi mo talaga kakayanin yan. Kahit anong gawin mo, kahit ikaw pa pinakamatalino sa buong mundo, hindi mo yan kakayanin. At ikaw, Kahit best in math. kahit best in math ka, kahit ikaw ang top notcher, hindi mo magagawang, di ba? Kahit best in math ka, hindi mo masasolve yan ng mag-isa ka lang. Kanino ba nagagaling ang wisdom natin? Sa Panginoon lamang. Amen? Amen. Yun po yun. Lahat ng pinagdadaanan natin, isang tabi natin, idulog natin sa Panginoon kasi siya lang ang makakatulong sa atin. Higit kanino man wala po, kundi siya lamang. Parang relate ako. Relate po. Amen. Hindi naman po at may nakaka-relate. Number 2. Nandito na tayo sa number 2. Yung number 2. Run with endurance. Endurance. Gusto mo nga ba? Tatanong kami. Huwag na kayo magtanong. Hindi ako ready sa mga question and answer. Amen. At sabi sa Biblia, and let us run with endurance. Anong sa Tagalog yun? At sinerch ko talaga yan. Kailangan matibay kayo. Kailangan yung may tatagal ka. yung parang kaya mong pagtiisan lahat. Diba? Matatag ka sa lahat ng pagsubok na mangyayari sa'yo. Ang amount of strength. Yun. Sa ika nga ni Pastor Rapid, San sa Mount. Ini-English tayo ni Pastor Rapid. The Christian life is not a sprint. It is a marathon. It is not how fast you go at first, but that it's about how you keep going. Run with endurance, keep it up for the long haul. Amen. Totoo po yan. Kasi ang takbohin natin sa Panginoon, hindi naman yan sobrang short distance lang eh. Layo niya. Diba? Malayo yan. Ilang kilometer kaya yun? Sobra-sobra pa. Miles. Ilang miles. Hindi yan yung pag-start mo na mabilis, nandiyan ka na, di ba? Tapos ka na. Hindi po ganun. Sabi nga sa Biblia, it's not how you go first, how fast. Hindi yung kumbaga, tinanggap mo ang Panginoon. Tapos, pagkatanggap mo sa Panginoon, on fire ka. Pagkatapos dumaan lang yung konting trials, yung fire mo, yung fire sa heart mo sa pagsunod ng Panginoon, nakatanggap ka lang ng trials sa kalagitnaan, huminto ka na. Anong sabi ng Panginoon? It is how you keep going. Diba? Hindi kung gaano katatagal sa takbuhin natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ayun. Basahin ko lang po yung sinulat ko dito. A Christian race is it is a race which must be run with endurance. Kasi ang daming naman talaga, yun nga, sabi ko nga, ang daming mananampalataya nasa una, ang fire sa heart nila, gusto nila sumunod sa Panginoon. But maraming mananampalataya na pag nakakalungkot nga lang isipin na pag may pinagdaanan sa kalagitnaan nagbabackslide, tumatalikod sa Panginoon. Yun yung mga nakakalungkot. Tapos i-relate ko lang to sa ano. May nabasa kasi akong parable sa Biblia. Actually parehas ko sa Matthew 13, halos parehas sila. Matthew 13 or ano ba to?
Matthew 13. Yung parable of soil. Di ba yung may tao kasing naghahagis ng alam niyo na to, naghahagis ng seed, ng binhi. Tapos nung lumabas na siya, nalaglag sa daan. Yun, parable of the soil. Yung lumabas na siya, yung ibang binhi. So, Tagalog dalawa kasi yun eh. Di ko matandaan kung Timoteo ba yung isa or Matthew. Basta yun. Matthew. Sa Matthew kasi parable of sower. Yung isa kasi parable of soil. Pero halos pares lang yun. Tapos iba naghahasik siya ng may dala-dala siyang binhi. Yung iba nalaglag sa daan, kinuha ng ibon. Yung pangalawa, nalaglag sa mababaw na lupa sa may mga batuhan. Sumibol, pero dahil nga sa sikat ng araw, agad-agad na matay. Pangatlo, nalaglag sa may matitinik na damo. Ano nangyari? Parang kinain siya or something like that. At pang-apat, yung soil na inihagis niya sa matabang lupa at namunga ng marami. Diba? Anong meaning ng umpisa? Yung mga sinisharean sila ng gospel, di ba? Halimbawa, yung may mga tao sinisharean ng gospel, pero tinatalikuran nila, ayaw nila. Yun yung agad na tinukanong ibon. Pangalawa, yung sa daanan, yun yung mababaw. Kumbaga, yung faith nila hindi pa ganun katatag. Tapos, again, bumaliktad ulit, tumalikod sa Panginoon. Yung pangatlo, yung sa matitinik na halaman. Yun yung pag may mga trials. Tapos, pag dumating sa kanila yun, wala na. Parang, Lord, bakit naman ganito? Dami-dami naman pwede magkaroon ng problema. Bakit sa akin pa ito nangyari? At talikod na. Niyaya sa inuman. Imbis na sa church na aya, sa inuman na aya. Kasi ang laki ng problema. At yung pang-apat, yung matatag. Ayan. Sana ganito tayo, yung pinland na gospel sa atin, yung sinare na gospel, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, sana mamunga ka. I-share din natin sa ibang tao. At mamunga sa sarili natin, makita sa buhay natin. Amen? Keep on following Christ until you finish the course He gave you. Jesus didn't sprint out. Sinabi ko na. Hindi. You know what? Even si Jesus, tawag dito, hindi naman siya agad nag-preach ng gospel. Nung baby pa siya, bata pa siya. Hindi naman din agad. Diba? Ilang taon siya bago siya nag-preach? 30 years old. Diba? Hindi agad-agad. Pero sinunod niya yung race na ibinigay sa kanya ng Diyos until the very end. Di ba po? Sabi nga, it's not how quickly you start the Christian life. It's not how on fire. Sabi ko nga kanina, it's that how you keep the flame going for the long run. It's not how quickly you sprint out of the gate. It's that how you keep running the race that you run with endurance. Amen. I-keep natin yung flame, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi yung konting problema, out ka na. Yun yung tinutukoy dito sa run with endurance. Diba? Takbo lang para sa Panginoon, takbo ka lang dun focus ka lang sa Panginoon, focus lang tayo sa pag-follow sa Panginoon. And then, hingi tayo ng guidance sa Kanya, mag-pray tayo sa Kanya, Lord, guide mo ko. Kasi hindi ka naman iiwan ng Panginoon, hindi ka niya iiwan sa ere. Gaya ng mga nang iiwan sa atin sa ere. Joke lang. Totoo naman po, di ba? Kailan ba tayo iniwan ng Panginoon? Never naman, di ba? Kahit anong mangyari sa atin. Ako nga, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero sana, I pray that all of you guys, kung ano man po ang pinagdadaanan nyo, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpuri sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. Ituloy lang natin kung ano yung takbuhin na para sa atin na ibinigay
ibinigay ng Diyos para sa atin. O naman, dadaan lang yan, season lang yan eh. Di ba? May season of enjoyment, full of joy. Hindi laging season of struggles. Amen? Season of host. Di ba? Di ba po? Oh, nasa number 3 na tayo. Wala pa tayong 10-15 minutes. 20 na. Tapos na magluto. Tapos na magluto. Ayan, nakikinig na. Basta maganda. Ha? May alam ko, wala. Wala yan. Ito lamang po ang reminder sa atin ng Panginoon. Basahin ko lang po Run with endurance means you get up and have your quiet time every day, even when you don't feel like it. Kahit ayaw mo, wala naman tayong choice kundi sumunod sa Panginoon dahil yun ang nararapat nating gawin. Run with endurance means you remain faithful to the ministry God gave you. Lahat tayo may kanya-kanyang ministry dito sa church. Even yung nagluluto, naghahatid sundo, ministry yan sa church. Amen? Run with endurance means you keep following the Lord even as you go through some difficult trials in our life. God, gaya na sinasabi ko parati. Tuloy lang mga kapatid. And pwede tayong mag-ask ng prayer sa ka-church natin. Please pray for this thing, pray for that. And more of that is hingi tayo ng mag-pray tayo, bigyan natin ng quiet time, ilaan natin yung maglaan tayo ng konting oras sa Panginoon. Hindi naman yung buong araw na 24 hours. Kahit konti, lang naman ang gusto ng Panginoon eh. At ito ang gusto niyang gawin natin. Take the next step that God has for you today. Ngayon, hindi ito yung sa susunod hindi ka dapat mag-worry sa next year, next month, next 5 years. Kailangan in 5 years, ganito na ako. Kailangan in 10 years, ganito. Dapat ngayon pa lang simulan na natin. Just get up and read your Bible today. Meron nakakalimot niya sa atin. I'm sure nakakalimot magbasa ng Bible. Just go to the church today as much as possible. Every Friday, sana. Hanggat may pagkakataon. Kasi di ba, ang hirap, may mga Kristiyanong nang bedridden, hindi makapunta sa church. Pero tayo, ang lalakas natin, Sa biyaya ng Panginoon, ang lakas natin, nandito tayo sa church. 3, just show up your ministry today. Kahit kung ano man ang ministry inilatag sa iyo ng Panginoon, pagyamanin natin. Number 4, just turn away from that sin today. Amen. Mahirap to, pero kailangan natin itong gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Just do what God's telling you today. Kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na race, gawin mo. Diba? Because God has set you specific race. Number 3 na tayo. Mabilis-bilis to. Run the race which is set before you. The race which is set before us. May kanya-kanya po tayong takbuhin, mga kapatid. Hindi tayo pare-pareho. Pero iisa ang finish line. Each of us has to run the race which God has set before us. Now, there is a sense in which we are all running the same race. We're all following Christ. We all need to be faithful to that. Amen. But in the other sense, we have a particular race which God has set before us personally. We can't run anyone else's race. We can't run the race we wish we were running. We can only run the race which God has set before us. Diba? Totoo naman po isa lang talaga ang finish line. Pero may kanya-kanya tayong race na tinatakbo. Hindi natin pwedeng, Lord, sana yung binigay mo sa akin race, dapat yung kay Brad Abel na lang kasi parang mas okay yun eh. Yung sa akin, ang bigat-bigat. Ang dami kong pinagdadaanan, lahat na nasa akin. Parang gano'n. Diba? Parang
For example, Lord, sana yung race ko dapat kay Pastor Rocky na lang. Yun! Kasi ang galing na mag-English eh. Ako Basic hindi. character. Basic character. Diba? May ganun eh. Alam niyo po, meron lang akong isang magandang kwento. Dito ako, na-bless din ako sa taong to. Ito yung, nauhaw na ako talaga. Meron na. Tubig. Darating na. Meron na. Pinakuha ko na. Natutuyo na. Yeah, run your endurance. Ay, keep Yeah, your endurance. kailangan, Keep ito. endurance mo. Amen. Ano lang yun, buka. Pero meron akong kwento sa inyo. Na-bless kami nito. Na-bless ako sa taong to. He is now a pastor. Ano siya, tito ko siya. Yung tito ko na to dati, yung buong family nila, INC. Di ba medyo parang ang hirap kasi yun eh, yung parang INC ka born again Christian ka. Siguro mas okay pa yung minsan yung Catholic mas born again. Ito, Wala. Sige lang. parang gano'n. INC siya. Iba ang turo sa kanila, syempre. Cameraman. Huli ka, pero hindi tulog. Itong tito ko na to, dahil since INC siya, Yes, hindi manalo. Iglesia ni Cristo. Hindi manalo. Basta yun. Wala naman siguro kung masasagasaan na. Yung tito ka na yan, nung na-sharean siya ng father ko ng gospel, at nung araw na yun, tinanggap niya ang Panginoon at na kanyang tagapagligtas. Walang iiyak ah. Hindi. Hindi ako tito nakakaiyak. Yung tito ko na yun, nung tinanggap niya ang Panginoon, nabago ang buhay niya. Simula nung tinanggap niya ang Panginoon, winaksin niya yung dati niyang religion. Kalaban niya yung buong pamilya niya. Nagagalit sa kanya kasi nga, bakit ka born again, ayun ka. Ano sa kanila, sobrang bawal sa kanila. Pero pinaglaban niya. Ang sabi niya, ito ang calling ng Panginoon sa akin, ito ang race na binigay ng Panginoon sa akin, gagawin ko kahit anong mangyari, kahit kalaban ko yung pamilya ko. Ganon siya. Ibig sabihin, tinutupad niya, kasi nandito pa siya, tinutupad niya kung ano ang takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kahit ang hirap, kasi kaaway niya lahat. Mga magulang niya, kasi pinanganak siyang INC, lumaki siyang INC, tapos bigla ka magpapastor, born again Christian. Di ba ang hirap? Pinababalik nga po siya eh. Pag hindi ka bumalik, wala ka matatanggap naman. Yung mga lupa dito sa probinsya nila, hindi namin bibigay sa iyo yan. Kasi nag-ano ka eh. Lahat tayo dito, ito yung religion, tapos hindi, pinaglaban niya. At good thing, sa biyaya ng Panginoon, pati magulang niya, born again Christian na. Amen. Amen? Diba? Kasi kung ano yung binigay sa'yo na takbuhin ng Panginoon, sundin mo lang, wag kang papa-apekto sa iba. At hindi pwedeng maging ang takbuhin mo ay takbuhin ng ibang tao. Kanya-kanya tayo. Kasi talagang totally different. Hindi pwedeng yung pinagdadaanan ko, pinagdadaanan mo. Although medyo may similarity, pero ibang-iba pa rin yun. Tama po? Amen? Amen. Natututo ko ba tayo? Hindi ko alam kung magaling ako kasi talagang hindi ako magaling. Kung college pa lang ako magaling mag-report eh. Ayoko sa reporting. Tapos ngayon, by the grace of God, nandito ako sa harapan niya. Amen. Oo, di pa ako recruiter. Hindi ako magaling sa ganyan. Amen. Alam niyo po, may even tawag dito, each of us have our different circumstances. We have different traits that is set before us. And I remind you, all of you guys, that we will only be judged by how you run the race God set before us. Hindi naman tayo i-judge ng Panginoon sa kasalanan natin eh. Hindi tayo i-judge ng Panginoon sa pinagdadaanan natin. I-judge tayo ng Panginoon kung paano natin tinakbo ang takbuhin natin. Agree po ba kayo doon? Agree po. Amen. Amen. Reminder po the only race you can run is the one that God sets before you.
Hindi sa ibang tao, hindi mo pwedeng i-wish na ito dapat yung aking takbuhin kasi mas magaan. Hindi pwedeng ganun. Kanya-kanya po tayo. Amen? Amen. O, nasa last part na tayo. Fix your eyes on Jesus. Ito yung favorite ko eh. 30 na. Fix your eyes on Jesus. Parang ito yung sinabi sa akin ng ka-work ko eh. Nung nandun ako sa marathon. Sabi niya, focus ka sa finish line. Makakaya mo din yan, matatapos mo. And true enough, natapos ko talaga yun. Kahit may himatay na yata ako. Nasabi sa Biblia, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Sa ibang translation, finisher of faith yan eh. The scripture advise us, fix your eyes on Jesus, look to Him, drift towards Him, not anyone or anything else. Fix your eyes on Jesus. Paulit-ulit ang sinasabi, mag-focus ka sa akin, dito ka lang sa akin tumingin. Huwag kang magpapadala sa ibang tao. Hindi, si Jesus ang nagsabi na. Diba? Sabi sa Biblia, na habang tinatakbo natin ang ating takbuhin, we need to keep our eyes fixed on Jesus. At importante talaga yan. Huwag kang lilingon kung saan-saan. Mag-focus ka sa Panginoon kasi kasi totoo yan. Diba? Kapag hindi tayo nakafocus kay Lord, ang dami nating what ifs, hindi lang sa pag-ibig. Marami talagang what ifs. Diba? Hindi lang sa pag-ibig ang tinutukoy ko dito lahat. In general. Kasi pag sinabi ng, naku, what if, paano pag hindi niya ako pinangatawanan? Paano kung hindi niya ako pinaglaban? Paano na yung pag-ibig na binagay ko sa kanya? Amen? Pero, kidding aside, like yung dito sa topic natin, what if Lord hindi ko kaya? What if Lord hindi ko matapos? Diba? Ang dami nating what ifs. Diba? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-focus sa ibang tao kasi lalagapak ka talaga pag nag-focus ka sa ibang bagay. Pero pag ang focus mo ay nasa Lord, matatapos mo yung takbuhin mo. Sigurado ako. At siguradong nasa kamay, nandun ka sa harapan ng Panginoon. And don't look at the other. Totoo naman. Huwag ka talagang titingin sa ibang tao. Sometimes in our Christian life, we fix our eyes on people in church. Minsan, may ganitong pangyayari kasi. Diba? Parang nag-church tayo kasi may kapatiran na ang bait, sobrang nagpa-follow talaga siya kay Jesus. Doon ka nakatuon eh. Dito ka magsisimba kasi ang mga tao dito ang babait. Dito ako magsisimba kasi yung mga tao dito ang gagalante. Dito ako magsisimba kasi ang gagwapo at magaganda ng mga members dito. Pero, paano kung nakafocus ka lang sa magandang gawain ng kapatiran? Paano kung may nagawa siyang mali? Ano mangyayari sa'yo? Ala, si sister, ganito, ganyan. May ginawa palang ganito. Ayoko na dito, ganito pala dito. Hindi pala totoo dito sa church na to. Diba? Chismis is real. Totoo po yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon, huwag kang titingin sa iba. Dito ka lang sa akin tumingin. Pangalawa, paano pag nag-focus ka sa mga members na nakagawa sa'yo ng kasalanan? Ay, si sister, inaano ko niyan, ganito ko niyan, ginanto ko niyan ako. Ayoko na magsimba, ayoko siya makita. Diba? Di ganyan. Sabi ng Panginoon ulit, nire-remind kita mo, huwag ka dyan mag-focus ka sa akin. Sabi ng Panginoon. Selosa ang Panginoon minsan. Ayaw niya na may kahati. Amen? Ayaw niya na may kahati. Kasi sabi niya, hindi ka pwedeng sumamba sa dalawa. Isa lang ang sasambahin mo. Anong gusto mo? Mapunta ka sa langit o lumagapak ka sa tiyan mo? Yun yung sabi niya, fix your eyes. Yun. Parang ano yun sa horse? Di ba? May ganun sila.
Bakit? Sarap. Kasi dapat doon lang siya nakatingin sa daanan. Bukado. Pag nagpa-basketball. Bukado. Hindi. Bukado. Pero totoo yun, di ba? Maraming natitisod talaga minsan. At gusto ko sana wag tayong matisod. Madalas. Maraming ganyan, maraming natitisod sa kapwa natin members. Pero sana, all of us, huwag tayong ganun. Focus lang. Kahit may kaaway ka sa loob ng church. Pero sabi nga, di ba kanina, love your enemy. Hirap. Di ba? Yung verse niya, ikato to. Oh, medyo magkaano pala, no? Medyo nag-inline tayo. Di ba? Magsaya sa Amen. pagpunang kaway. Yun. Mapaparaan. Saan na ba ako? Nawala na yung copy ko eh. Parang pala sa iyo. Meron lang akong babasahin sa inyo. Kaya passport. May reminder din ako. Tandaan natin, mga kapatid. Church member will disappoint us. Even church member. A friend, even family will disappoint us. Minsan nga sa ibang, hindi dito minsan sa ibang church, minsan nadi-disappoint tayo ng pastor natin. Pag may nakita ka lang kay pastor na hindi maganda, ayoko na magsimba dyan kasi si pastor ganito. Ang dapat ni pastor, hindi namimigay ng pagkain si pastor. Pag inutangan ko si pastor, hindi nagpapautang. Ayoko na dito. Buti na lang si pastor. Rapi. Napagbigay. Ng karo. Sa pera din. Ng pera din. Lagi Hindi kami matitisod kay pastor Rapi. Amen. Kidding aside. And minsan nangyayari po talaga, minsan yung sarili natin nag-disappoint tayo. Pag hindi natin nagawa yung goal natin, talagang mag-disappoint tayo. Minsan, di ba? Ang goal natin ay magkaroon ng 1 million, ang na-achieve mo lang 500,000. Di, na-disappoint ka ng sarili mo. Pero, kung naka-fix ang eyes natin sa Panginoon, He will never ever disappoint you. Amen? He will never ever disappoint us. God will never disappoint us. Totoo siya sa lahat ng kanyang pangako. Amen? Anong sabi niya sa Deuteronomy 3? Hindi Deuteronomy 3. Deuteronomy 31:8. God will never leave you nor forsake you. Kahit anong takbuhin, kahit anong problema, hindi tayo iwan ng Panginoon. Humingi lang tayo sa Kanya ng tulong, humingi tayo ng guidance sa Kanya, mag-pray tayo sa Kanya, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Bigyan mo ng kalinawan yung kaisipan ko anong dapat kong gawin. Kasi ikaw lamang ang makakatulong sa akin, wala nang iba. Hindi ko kaya itong mag-isa, idulog mo sa Panginoon. Dahil kahit anong mangyari, walang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Sa dami ng pinagdaanan natin, alam ko naman lahat tayo ng pinagdadaanan ng mabigat. Pero sabi ng Panginoon, anak, nandito lang ako. Pag kailangan mo ko, nandito lang ako para sa iyo. Amen? Kasi, ang hinihintay lang naman natin ng Panginoon sa atin, anak, lapitan mo ako, lumapit ka sa akin. Diba? Inihintay lang tayo ng Panginoon. Minsan kasi, ang ano natin, yung pride natin, grabe eh. Hanggang to the highest level yung pride eh. Na kaya ko to kasi ang galing ko eh. Kaya ko to kasi matalino ako. Kaya ko to kasi dito ako dito ako best in math eh. Diba? Pero hindi po ganun yun. Nasabi ng Panginoon, lahat ng trial sa dumating sa'yo, anak, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Iwanan ka man ng buong mundo, pero hindi kita iiwan. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Di ba napakaganda po noon? Di ba? Iwan tayo ng mahal natin sa buhay, pero hindi tayo iwan ng Panginoon. Iwan ka man ng asawa mo. Iwan ka man ng best friend mo. Ang Panginoon nandyan para sa'yo. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Tawagin mo ako, i-focus mo ang isipan mo sa akin, doon ka
mag-focus huwag kang mag-focus sa iba. At nasa conclusion na tayo mga kapatid. Amen. Di ba? Ang bilis? Oo, naka 40 minutes yun. Naka 40 minutes ako. 39. 39. Ito ang conclusion natin. That is what Hebrew 12 is telling us here. Run the race God has set before you. Keep on running. When it's hard, just keep putting one step in front of the other spiritually. Don't let things of this world drag you down. Don't look at your circumstances. Don't look at the other people. Don't look at yourself and your own weaknesses. Just keep your eyes fixed on Jesus and run the race He set before you until the day you run into His arms. Diba? Ang ganda po nito. Amen? Diba? Maging katulad tayo ni Apostol Pablo. Diba? Ang dami niyang pinagdaanan. Pero yung race na binigay sa kanya ng Panginoon, ng pagtagumpayan niya. Anong sabi niya? Sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Diba? Ito yung sinabi niya bago siya mawala. Diba po? Parang ito yung sinabi niya. Diba? Tayo kaya natin sabihin yon. I have fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Diba? Kaya natin yon. Kasi ang sarap sa pakiramdam na kapag natapos natin yung takbuhin natin, nandun tayo sa harapan ng Panginoon, ang sasabihin niya, well done, my humble servant. Diba? Diba? You are faithful to me whatever circumstances you've done through. Diba? English yun. Yes, that's in English ako. Diba po? Kasi parang, kung iisipin po natin, talagang yung struggle, yung hirap, ang hirap talagang sumunod. Minsan nga mas madali pang gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng tama. Lalo sa hindi mananampalataya. Napakadaling gumawa ng mali. Pero yung tama, ang hirap gawin. Hirap na hirap. Diba? Tama yung sinabi mo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Dapat hindi. Gusto kong maging alagad ng Panginoon. Gusto kong lumago ang spiritual life ko. Mag-focus ako kay Lord kasi ang sarap humarap sa Panginoon kaysa humarap kay Satanas. Mga kapatid. Diba? Masasayang ang ganda natin pag nandun tayo sa baba. Walang ganda doon, mga kapatid. Kay Lord, lahat magaganda. Amen. Amen? Amen. Alam niyo, wait lang. Meron siya. Natatandaan ko kasi, yung conclusion na to. May kwento, meron pa, last na. Last na to. Kasi dun sa grave ng father ko, nilagay ko dun, nilagay ko? Well, here I am, O Lord, your humble servant. Alam niyo po ba, sigurado ako na ang father ko ay nasa Panginoon. Kasi natapos niya yung takbuhin niya. Nung umpisa, ang hirap tanggapin kasi through all of his life, start from 21 years old hanggang tumanda siya, talagang ang focus niya yun na kay Lord, binigay niya lahat. Minsan nga, dumadating sa point na dapat ito yung trabaho niya, hindi na yung gagawin kasi full-time pastor siya . Pero anong ginawa niya? Sinantabi niya yun. Kumbaga parang hindi niya yung, anong tawag sa sinacrifice niya. Yung work na maganda na yun para mabuhay kami. Pero ang ginawa niya, ito ang calling ko, ito ang gagawin ko, ito ang susundin ko. Doon lang, na-amaze ako how God is so, sobrang tapat siya. Sobrang tapat talaga siya. And true enough, ito, kwento ko lang, pero nakwento ko na to sa iba. Naniniwala din ako kasi yung eldest daughter ko talaga na nag-iwan siya. Sabi niya, at 8 years old yata siya, 6 years old, 7. Sabi niya,
Mama, sabi ni Lolo, wag daw kayong mag-alala. Kasama na niya ang Panginoon. Nandun siya sa napakaliwanag na lugar na puro gold. Tapos bawat tao may kanya-kanyang room. Nakita niya yung lola, nakita niya yung lola ko, tatay ko, kapatid. At very young age, paano niya naiisip yun? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun sa Bible. Pero na-define niya. Sobrang linaw nung kanyang dream. And totoo naman ano masabi sa Biblia, di ba? Ang ganda ng ano. Ganun ang description. Maliwanag, may mga ginto, puro ginto. At sabi, huwag kayong mag-worry, huwag kayong malungkot, kasama ko na ang Panginoon. Di ba? Gano'n kaya ba natin sabihin na to live is for Christ, to die is gain? Kaya ba natin sabihin? Pangatawan na natin yung mga kapatid. Lagi kong ito, dito rin sa mensahe na to, natulog din ako na oo nga, no? Focus lang ako kay Lord kahit ang dami pinagdadaanan. Focus lang kay Lord kahit iniwan ako ng kung sino man. Focus lang kay Lord kasi nandiyan naman siya para sa akin. Kailangan kong tapusin yung takbuhin. Mahaba pang takbuhin natin mga kapatid. Pero sana, I pray for you na tumakbo tayo na naayon sa Panginoon. Amen? Na-bless po ba kayo? Amen! Nawa po kung ano man yung binigay sa akin ng Panginoon na mensahe na i-deliver ko sa inyo ng maayos, na intindihan nyo po in a very simplest way na makakaya. Amen. Amen? Let us stand and pray. Muna ka ng tubig. Oh God, hallelujah, Jesus. Lord God, salamat po sa mensahe pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat-lahat ng pagkakasalang nagawa namin, Panginoon. Humihingi po, by your grace, Panginoon, aalisin mo lahat ng pagkakasala namin through you, O God. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa inyo, Panginoon, pero andyan ka pa rin para tanggapin kami, Panginoon, para tulungan kami, Panginoon, bigyan ng biyaya, mahalin, Panginoon, kahit hindi kami kamahal-mahal, O God. Lord God, salamat po sa pag-remind sa amin, Panginoon, na ikaw lang dapat sa'yo lang dapat kami nakafocus, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, Lord God. Thank you for reminding us na ikaw lang ang kailangan namin. Wala nang iba pa, Panginoon. Thank you for reminding us na ikaw lamang ang magbibigay ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Lahat ng kailangan namin, Panginoon. Lord God, sa'yo po namin itinataas ang lahat-lahat, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Thank you for reminding us, oh God, na sa'yo dapat kami mag-focus, Panginoon. Lord God, nawa po, Panginoon, ang mensaheng ito ay bigyan kalakasan ng aming spiritual, Panginoon. Na sana may pamuhay po namin ito na nanaayon sa iyo, Panginoon, Lord God. We thank you for everything, oh God. By your grace, oh God, all of these struggles, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin basta kasama ka namin, Panginoon. Lord God, we pray you all of this, oh God. We lift you up, Panginoon. We give it all to you, oh God. Thank you, oh Lord. And this is our prayer. Amen. Pakpakan mo natin ang Congratulations. Congratulations! Congratulations. Nakatawid ka. naitawid ko, Pastor. Naitawid, Pastor. Shoutout po sa mama ni Chris. Mapanood niyo to eh. Iko-continue niyo po yung legacy ng daddy niya, ay ng tatay niya. Oo, sabi nga nila may video daw. Ayun. Haba. So, congrats po 50 sa minutes. mama ni Christy and congrats sa papa ni Christy. Eh, Okay. Si Pastor, ano pangalan? Edgardo. Pastor Edgardo. So,
So in the future, maybe Rosales. a few years or a few months, Alfonso. meron tayong Pastor Rosales yung Crispy. asawa. Diba? Malo Yung legacy ni Pastor Edgardo, itutuloy ni Pastora Christy. In Jesus' name! Okay. So, okay na. So, thank you po. Na-bless po tayo, di ba? Amen.